Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at ako po ang nagsusolang Panyera ng Bayan tonight, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dos Kumpanieras. November 22, 2023. Ngayon po siguro ay nirelease na ang cash gift ng mga taga-gobyerno o yung kanilang mga 13th month pay or bonus. Kumusta po? Meron pa po bang natira? O baka naman yung iba ipinangre-ready na ng pangregalo. Ano bang magandang ipangregalo ngayon? Siyempre, depende, no? Depende kung sino ang riregaluhan mo at ano siya sa'yo. Diba? Pagka super special, special din. Although yung iba kasi, idinadaan sa creativity. Yun yung mga yung iba mga artist, mga writers or ginagandahan ng balot, no? Pero yung iba dahil wala naman tayong ganung kakayanan, babawiin na lang sa halaga. Babawiin sa halaga or gamit, no, ng pagbibigyan. Dos Kumpanieras. Yan, ngayong gabi po pag-uusapan natin ang mga regalo, no? Yung mga magre-regalo sa amin dyan, tumatanggap na po kami. Siguraduhin lang natin na documented. Tuso ito. Isulat na natin para walang bawian. Yan pa, tinatalakay natin tonight. Kaya naman if you have questions, anything na related sa pagre-regalo, wag nyo lang sasabihin, attorney, anong ireregalo mo sa akin? Dahil wala po ako noon. Katulad pa rin ng dati. Attorney, wala ka namang niregalo sa akin. Kaya nga, kagaya ng dati, wala pa rin. Dos Kumpanieras. Okay, so tonight, tatalakayin natin kung dapat pa bang ibalik ang ibinigay na regalo kapag nagkahiwalay na ang magkarelasyon. Dos Kumpanieras. Ayan, makinig sa mga generous dyan o kaya yung mga bitter pa. Diba? Siyempre, maiisip mo yan kapag valuable ang iyong binigay. Napaka-importante. Tapos, Genie ka lang. Genie AGO ka lang ng iyong pinagregaluhan. Dos Kumpanieras. Pinagtaksilan ka or hindi naman na-appreciate. No, medyo nasaktan ka, na-offend ka. Ginamit ka lang pala. Penerahan ka, hiningan ka ng mga kung ano-ano, nagpa-sponsor ng mga kung ano, alahas, alahas, mga gamit, mga purses, bags, o kaya ay, yung iba kasi, hindi naman lahat tayo nagkakaroon ng pagkakataon na magparegalo ng sasakyan. Yun pala, yung naging kapartner mo ay, bill mo ko nun. Diba? May mga ganong sitwasyon. Kaya timely ng ating talakayan tonight. Dos Kumpanieras. Tama ka dyan, Gael, dahil ang regalo ko sa inyo gabi-gabi, kahit hindi Pasko, kahit walang okasyon, ay ang dagdag kaalaman tungkol sa batas. Dahil lagi pong lamang ang may alam. At syempre pa, hindi naman nananakaw ang kaalaman at forever na po itong sa inyo. Kapag ginamit ninyo, ginamit ninyo sa tama, maari po ninyong mapakinabangan. Kagaya na lamang din ng ating mga kababayan na through this program, naipursu nila ang kanilang claim sa employer, yung kanilang final pay o separation pay, o kaya naman yung kagaya nung si Lane Lubes na
nakakubra pa or nakarecover pa mula sa developer. At kung natatandaan po ninyo, maluha-luha kami nung binasa namin yung letter nung isang taga Pampanga na nakapag-put up siya ng maliit na negosyo during the pandemic, no? Dahil nalaman niya na pwede pa pala siyang makarecover mula sa developer na nag-foreclose nag-foreclose ng kanilang mortgage doon sa purchase ng installment ng bahay nila. Dos Compañeras. Ayan. Pero may good news pa din po no? Dahil may maagang nagregalo sa akin at ito po ay hindi ko aangkinin, kundi ipapamigay ko din po sa inyo dahil hanggang Friday, meron po tayong DZRH Malakas or Dos Compañeras Malakas promo care of or sponsored by a very good friend. Dos Compañeras. Ayan, at dalawa po ang mananalo. I know yung dalawang napili ko kagabi ay hindi ko pa po kayo na may message. Pagsasabay-sabayin ko po yan sa Friday, either sa Friday or Saturday para isahang padala na lang. Ayan. Pero hindi po namin or hindi ko po nakakalimutan yung premyo ninyo. Dos Compañeras. Ayan, so pwede po kayo magtanong Magandang gabi po muna, Gael, Ador Cortez, kay then Pancho Sabordo Jr. at Norman Susada dyan sa San Luis, Aurora. Oy, magandang gabi po sa mga taga San Luis, Aurora. Magandang gabi din kay Eduardo Narvaez, Rachel Adarlo, and of course, si Dinia Asuncion Herman at suki talaga natin tong si Rachel Adarlo and Rudy Valpalma, Diego Zarin Almoguera, and etong si JH Nirazog at Eli Abanto. Thank you very much pa sa panonood, Mami Belen Rivera and Ma'am Grace Recta at syempre Kenneth Arevalo. Kasama din po nanonood sa atin si Ma'am Roxanne Costo and Miss Irene Almodovar, si maraming iba pa, Tita Ami Miraflor Garcia. Magandang gabi sa iyo. Dos Compañeras. Ayan, simulan na po natin ang ating talakayan before we pause for commercial, no? Kapag ka po nagbigay ka ng libre at yung nagbigay ka ay wala kang hinihintay na kapalit, itinuturing po itong act of liberality sa ilalim ng Civil Code at ito ay sinasaklaw ng mga probisyon ng donation. Dos Compañeras. Generally, ang oral donation, anong ibig sabihin ng oral donation? Hindi nasusulat, sa'yo na ito, no? Binibigay ko sa'yo. Yan ang oral donation ng property or movable property, ibig sabihin yung mga personal property, no? Hindi yung bahay lupa or condo or townhouse or apartment, hindi po kasali doon. Tulad po ng alahas, itong mga movable properties tulad ng alahas, purses or bags, pera, valid naman po ito. Pero ang sinasabi po ng Civil Code, kapag ka umabot or lumagpas ng 5,000 piso ang donasyon, no, ay dapat po na nasusulat. Otherwise, ito po ay void o walang bisa and therefore, pwedeng bawiin ng nagbigay. Dos Compañeras. Kaya yung may check mo, sapatos, o merong letters, o merong di ba yun, o ahas, ay maaari po yung mabawi. Pero meron lamang period kung kailan ito maaring mabawi. Dos Compañeras. Okay, pero bago po tayo magpatuloy, Flash Report. Flash Report! meron pong bodega ng mga laruan sa Divisoria na nasusunog ang report. A short report mula po kay RH27 Noche Cacas. Noche. Attorney Ray, nasusunog ngayon itong isang warehouse sa may Divisoria, Binondo area sa lungsod ng Maynila. Nakataas na sa second alarm itong sunog na sumiklab na sinasabing imbakan ng mga laruan. Ang mga follow-up report mula sa Kanunan sa Pilipinas, DCRH, ako si Noche Cacas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat sa iyo, Noche Cacas, at abangan namin ang update ng kaugnay dyan sa nasusunog na bodega ng mga laruan dyan sa Divisoria. Dos Compañeras. Ayan, so balikan po natin ang ating talakayan. Sinabi na natin na ang oral donation generally ay valid.
Pero sinasabi rin po ng Civil Code na kapag ka umabot sa 5,000 piso ang halaga ng donasyon, no? Yung ibinigay sa atin or halaga ng regalo sa atin, kung ito ay pera, alahas, o kaya ay bag or mga sapatos, yan. Kapag gadget, kapag po ganyan umabot sa 5,000 piso o higit pa, ito pa ay dapat na nasusulat otherwise, no? Ito pa ay maaring bawiin ng nagbigay. Dos Compañeras. O hindi natin alam yun, di ba? Yung mga generous dyan na niloloko lang pala, di ba? Bigay ng bigay hanggang sa maubos ang kanilang mga ari-arian. No? Naubusan na. Pwede po ninyong bawiin. Pero meron lamang po kayong itinatakdang panahon ang batas, no, para magawin ito, ang pagbawi sa property nito. Sinasabi po ng batas sa ating Civil Code na merong 4 na taon para mabawi ang anumang movable or personal property na iniregalo kung in good faith ang recipient. Dos Compañeras. Di ka naman niloko. Diba nagkahiwalay lang talaga kayo? No? Meron kayong napagkasundo na hiwalay na tayo. Let's be friends. Oh. Totoong friends ha, hindi yung naglolokohan lang kayo. Yan, nagsisiraan pa. Anyway, no, kapag ka po naman halimbawa ay hindi in good faith, merong panloloko doon sa panig ng recipient o yung tumanggap, no? Binibigyan po ng hanggang 8 taon, no? Ang nagbigay o donor, no? Para bawiin ang property o ang kaukulang halaga nito mula doon sa kanyang pinagbigyan. Dos Compañeras. Ayan. Kaya yung nag-sponsor sa ating Malakas kagabi, tonight at hanggang sa Friday, ay nakalimutan kong ipasulat. Sakto pa naman. Ay hindi, 4,000 lang pala kasi Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ayan. So hindi kailangan nasusulat. Anyway, kung naman po ang idudonate ay real properties, lupa at bahay, condominium units, o kaya naman ay yung kinakailangan po na ito ay in writing at ito po ay of course accepted. At syempre, no, ito ay dapat na in a public instrument. Anong ibig sabihin nito? Duly notarized. Otherwise, void ang donation. Dos Compañeras. At kapag po valid ang donasyon maganda po na kung hindi pa rin lang ninyo na ililipat sa inyong pangalan ng titulo, ipa-annotate o ipa-register po ninyo ang dokumento sa Registry of Deeds. Bakit? No? Ay paano kung biglang namatay itong may-ari, yung nagbigay sa inyo? Pagkatapos walang kamalayan ng mga tagapagmana. Ngayon, no? Sinali sa hatian ng kanilang mga mana. O di, paano na kayo, di ba? Doble gastos pa kayo dahil syempre dudulog kayo sa korte o hindi nyo pwedeng isali yan. Kaya importante, once you have a notarized deed of donation, no? Kapag ganito, iparehistro na po kaagad ninyo. Otherwise, ay baka malusutan pa kayo. Pera na, nakaalpas pa. Dos Compañeras. Or ari-arian na. No? Nawala pa, diba? Anyway, magpapatuloy po ang ating talakayan ng ating pong DZRH Malakas promo question. Anong uri ng donasyon ang maaring bawiin kung hindi natuloy ang kasal or ng pinagbigyan? Yan po ay tatalakayin natin. Ang sagot niyan, makukuha po natin, matatalakay po natin sa atin pong pagbabalik. Magandang gabi po muna, JC Son Fernandez, May Sanchez, and syempre Moonbeats. Sabi ni Abigail, bitter kaya nang babawi. Ay paano kasi baka naman niloko. Si Rain Efren and Josephine Garimbao, magandang gabi sa'yo. Evelyn Naing at maraming iba pa. Magbabalik pa pang programang Dos Compañeras sa Atilili. Magandang gabi sa'yo. Ilan po muna mga paalala? Diyan lang po kayo. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras kasama po ang nagsosolong panyera ng bayan, Attorney Rina Seco and of course Romel Cayabyaba.
Masantos tan maabigya labi attorney. Anong ibig sabihin nun? Magandang gabi? Yun ba yun? Sorry ha, hindi ako nakakaintindi ng I think this is Bicolano. So magandang gabi po sa inyo dyan sa Bicol. At syempre, magandang gabi din po no, sa ating palagi ang nakasubaybay sa atin sa habang nasa kanilang sasakyan at nagbabiyahe ba doon sa ito yung biyanan ni Renny Boy Seco, pamangkin ko sa pinsan, si Kapitan Edek Sesa na taga Postema Tanza, Cavite. Kap, magandang gabi po sa inyo. At thank you very much sa sa panunood ninyo sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Okay, dakuan po natin ang ating talakayan dahil meron pong tinatawag na donations by reason of marriage o tinatawag ding donations propter nuptias. Ito po yung mga donasyon na ibinigay bago at by reason of marriage, no? Kaya iniregalo, no? Dahil ikakasal ka na or ikakasal na kayo. Ayan. Kadalasan common na donasyon o regalo ay ang hindi ito engagement ring ha, binili ko to para sa sarili ko. Nag-aantay pa ako na magre-regalo sa akin, no? Ay ang singsing. Ayan. Dos Compañeras. Common po ito. Bakit? Siyempre, kapag ikakasal, si lalaki, meron bang nagbibigay ng engagement ring sa lalaki? O babae lang? Wala ko narinig na lalaki binigyan ng engagement ring. Alam ko babae ang tumatanggap. Correct me if I'm wrong. Maybe this is too sexist. Pero wala pa kasi akong narinig na lalaki na binigyan ng engagement ring. Dos Compañeras. Yeah. So common po ito yung bigay ng engagement ring. And therefore, this is considered donation propter nuptias or donation by reason of marriage. Ang tanong, attorney, paano pag hindi natuloy ang kasal? Dos Compañeras. Kapag ka po hindi natuloy ang kasal, ay dapat lang ang naibalik ang singsing, di ba? Lalo pa kung ang may kagagawan ng hindi pagkatuloy o ng pagka-cancel ng kasal, yung pinagbigyan nito. Yan. Dos Compañeras. So malinaw na po yun yung dapat na ibalik. Kung halimbawa naman po ay merong donasyon, hindi engagement ring, kundi halimbawa magulang ang nagbigay, no? Doon sa mga ikakasal na ang anak ko sa kanyang girlfriend or boyfriend, ang aking unika ihay ikakasal na. So titiyakin ko ang kanyang magandang buhay, ireregalo ko na or bibilhan na namin siya ng bahay, lupa't bahay para hindi na siya mamroblema. So paano ito kapag hindi natuloy? Dos Compañeras. Lalo pa ipinangalan na doon sa babae at sa lalaki. Naku, patay na. Anong mangyayari dito? Dos Compañeras. Abay, kung hindi po natuloy at donation by reason of marriage, the reason kung bakit ibinigay ito dahil ikakasal pero hindi natuloy, syempre, pwede po itong bawiin. Paano naman kung halimbawa, attorney, natuloy nga po kaya lang, nagloko, no? Nagloko. Aba, may mga pagkakataon din, lalo na kung halimbawa po may sapat na basehan eventually, no? Nagkaroon ng, for example, legal separation o kaya naman ay annulment of marriage or declared void ang marriage, maaari din po itong maibalik sa nagbigay. Dos Compañeras. By the way, lilinawin ko din po na kung halimbawa po ay si lalaki nagbigay ng sangkaterbang alahas dahil madatong, no? Maraming mga ari-arian. Sobrang pagmamahal kay ate girl, no? Nagbigay ng mga ari-arian. Pagkatapos, bago ang kasal, pagkatapos ikinasal, no? Wala na bang pakinabang doon si lalaki? Ibig bang sabihin, solo ng pagmamay-ari ito nung babae, nung wife? Dos Compañeras. Ano sa palagay nyo? Depende po, no? Ano po ba ang tanong? Ano po ba ang property regime ng ikinasal? Importante pong malaman. Bakit? Kasi kung meron pong property regime, meron pong previous na kasunduan bago ang kasal, yun po ang mag-govern. But kung halimbawa po na walang
kasunduan, prenuptial agreement, at ang property regime is absolute community of property, lahat po ng ibinigay ni lalaki kay babae, no? Bago pa ang kasal, ay magiging pagmamay-ari din ng lalaki. Ibig sabihin, what is his is yours, or what is hers is yours. No, kayong dalawa pa rin po. So walang lugi. Dos Compañeras. Except na wag nyo lang bibigyan ng mga na ituturing na personal property niya, because yun po ay kanya na lang. So for personal use, of course, ang alahas, relo, singsing, kwintas, or whatever, ito po ay kasama doon sa magiging bahagi pa din ng bagaman at for personal use, halimbawa ni babae, bahagi pa din po ito ng absolute community of property. Dos Compañeras. Diba? No, magandang talakayan, no? Lalo pat marami sa atin, may kakilala nga ako, walang trabaho nanghihingi pa sa magulang, nagbibigay ng singsing, no, sa girlfriend o sa boyfriend. Wag naman ganoon. Kapag paalala lang sa ating mga kabataan, kapag kayo ay umaasa pa, abay wag niyo namang abusuhin ang mga ibinibigay sa inyo ng anak, no? Ng inyong mga magulang. Dos Compañeras. Okay, so malinaw na po yun yung ating tinatalakay tonight. No? So binanggit na natin yung engagement ring. Since this is a donation propter nuptias, or donation by reason of marriage, kapag hindi natuloy, maari po itong bawiin. No? So yung tanong, napasagot ko na ito, yung tanong ni J. Coronado, kung conjugal ba ang singsing, kung meron po kayo halimbawa na tawag doon, ang inyong property regime, meron kayong prenuptial agreement at pinili ninyo ang conjugal partnership of gains o kaya naman ay total separation of property, yun pong natanggap noong kung sino man pinagbigyan nung sa alimang partido doon sa ikinasal, exclusive property niya yun. Take note po, na sa conjugal partnership of gains, lahat po ng properties na na pagmamay-ari ng isang partido bago siya ikinasal ay nananatiling exclusive property niya. Ang nagiging common lang na pagmamay-ari or conjugal na pagmamay-ari, yung mga kinita dito at the time na sila ay kasal na. Pero yung original, like for example, ito na lang, halimbawa po ay bago ikinasal si babae, meron na siyang 3-door apartment, no? So exclusive property po niya ito, no? Pero kapag ikinasal na siya, nananatili pa rin pong sa kanya pa rin ito, no? Dahil conjugal partnership of gains. But kung pinaparentahan, no, itong 3-door apartment na ito, during the time of the marriage, yun pong kita sa renta ay pagmamay-ari na nilang dalawa. Dos Compañeras. I hope that is clear dahil tinuloy-tuloy ko na lang dahil itong question kasi ni J. Coronado kung ang engagement ring daw ba ay conjugal. Syempre. Kasi ang question ni J. Coronado, paano po? Seaman yung lalaki. Ikaw to not asking for a friend. Sabi niya paano po seaman yung lalaki? Binilhan ng mamahaling engagement ring ang babae. Naikasal po pero naghiwalay din kasi nangaliwa yung babae. Pwede bang bawiin ang engagement ring, wedding ring, at iba pang mga alahas na binili ng lalaki para sa cheater niyang asawa? Dos Compañeras. Ayun, yun lang masaklap, no? Kung, kung ito po ay ginugovern ng absolute community, ibig pong sabihin, sinasabi po ng batas kasi wala pong limit yung donasyon na pwedeng mangyari prior to the marriage because they are deemed bahagi ng absolute community assets. Dos Compañeras. Pero ito ang pwede mong gawin, no? Ibig sabihin kayong dalawa na ang nagmamay-ari nito, pero ito ang pwede mong gawin, J. Coronado, kung ikaw man ito o kung ikaw ay asking for a friend. Dahil ang pangangaliwa, no, ay ground or basihan para sa legal separation. Di maka-file ka ng legal separation. Pagkatapos kasi hilingin mo din sa korte na ma-forfeit ang share, no, ng iyong erring spouse, pabor sa iyong anak o pabor sa iyo dahil siya ang nagbigay ng rason para kayo ay magkahiwalay. Dos Compañeras. Pinapaboran po ang innocent spouse pagdating, no, sa mga hatian ng mga properties kung ito ay properly na-erase kapag nagsampa ng kaso sa korte. Dos Compañeras.
Okay, magandang gabi po sa inyo, Jason Abolencia. Thank you very much. And of course, ang dami nagre-react. Ang sakit naman. Yan. Sabi ni Kenneth Revolo, ay parang nagbangko lang pala. Yan. Si Romel Kayabyab ay sa Pangasinan. Magandang gabi, attorney from Dagupan City. Magandang gabi po sa mga taga Dagupan City. At syempre, meron pong mga questions pa dito. Ito. By the way, kung kayo po ay ang property regime ninyo ay conjugal partnership of gains. Anong ibig sabihin ng conjugal partnership of gains? Ang tanging pagmamay-ari lamang ng ninyong dalawang mag-asawa ay yung mga properties na na-acquire during the marriage. Yung natanggap bago ang kasal ay kanya-kanya kayo doon. Yan. Sa pagsaset up po na conjugal partnership of gains at saka total separation of property, may limit po ang pagbibigay ng donasyon hanggang 1/5 po lamang ng total value ng assets. Otherwise, yung excess po noon ay void or hindi na maaaring i-enforce. Dos Compañeras. Binibigyan po ng limit ang pagbibigay para din po maiwasan yung pagtatago ng ibang mga ari-arian kasi may, di ba, to defraud creditors, ayan, para manloko sa mga pinagkakautangan, di ba? May mga ganun. Dos Compañeras. Now, kung halimbawa po ang ikakasal ay, halimbawa po, yung magulang namin ay binilhan ng house and lot ang kapatid namin at asawa niya nang sila ay ikasal. Tapos po, nag-cheat yung lalaki. Paano po kaya yung niregalong house and lot? May karapatan po ba doon ang brother-in-law ko? Dos Compañeras. Siyempre wala. Ang kailangan lang nila ay ipa-annul or ipa-declare na void o kung anumang magiging basehan kasi baka naman hindi lang cheating ang issue dito, baka may iba pang ground for like declaration of nullity o kaya naman ay annulment of marriage o kahit pa legal separation lang. Pwede po ito. Dos Compañeras. Kung ang donee or tumanggap ay yung guilty spouse ang tumanggap, dapat talaga niyang ibalik, di ba? So, wala dapat na maging pakinabang yung guilty spouse. Loko ka, no? Wala kang pakinabang. Sorry ka na lang. Dos Compañeras. Pero take note lamang po, yung mga donations na doon nakalakip doon sa marriage settlement, kung halimbawa meron kayo yung tinatawag na prenup, no? Kapag specifically sinabi doon na hindi ito magiging hindi itong settlement na ito, itong mga pag-ari-arian na ito, pagbibigay na ito ay walang kinalaman doon sa celebration ng marriage, ay syempre may exempt po ito and therefore hindi na po maaaring bawiin unless meron pang ibang mga kondisyon na nakapaloob doon. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Hil Ocampo. Gayon din si Jobert Seco. Kamag-anak ko siguro itong si Jobert Seco. Si Yobi Boy Seco and sabi ni Kenneth, ang kay naman ng brother-in-law. Magandang gabi daw po sa lahat ng mga nanonood. More power, Dos Compañeras. Thank you very much, Hil Ocampo. At si Shaira Illumin, sabi, ano po yung legal na dokumento na kailangan kapag magpaparevoke ng donasyon? Ito, the revocation of donation. May mga pagkakataon po pala na wala itong kinalaman sa kasal. Kapag kayo ay nag-donate, naglagay kayo ng mga kondisyon. Halimbawa, itong lupang ito, ibinibigay ko kay ano nga pangalan mo, iho? Halimbawa, itong property na ito, dahil mabait si Jeric, ibinibigay ko ang lupang ito kay Jeric. Pero sa kondisyon na ito ay patatayuan niya kaagad ng bahay within 5 years. At pag hindi niya napatayuan ng bahay, isusoli niya sa akin ito. Yun, pwede po yung i-revoke ang donation. Dos Compañeras. Dahil sa hindi pagsunod, pag-comply doon sa kondisyon. So, syempre, pwede nyo lang i-revoke yun after 5 years. Dahil yun ang nakasaad sa inyong kontrata, sa inyong deed of donation. Dos Compañeras. Kapag po ganun, subject sa condition ng inyong donasyon, maganda po na yung condition na yun ay naka-annotate doon sa title ng property. Bakit? Para kung halimbawa po ito ay ma-deal sa iba, nananatili pong nakakabit yung kondisyon na nakasaad doon sa inyong kasunduan. Dos Compañeras. Etong si Cool Dude
Attorney, paano po kung magjowa, nagregalo, gaming gadgets, tapos nag-break? Di ba? Dapat po ba na isasauli pa din yun? Dos Compañeras. Cool dude, bakit ka ba nagregalo? Diba? Ito ba ay wala kang nung nirigalo mo ba ito ay meron kang expectation na may ibabalik, may balikan, may ganti? Kasi kung nagregalo ka, narigalo dahil love mo lang siya, no? Abay, wala ka dapat na hinging pabalik. Except, no, kung magiging very legalistic ka about it, may basihan kung halimbawa na gusto mong bawiin at ang value nito ay lumalagpas ng 5,000 piso. Bakit? Kasi ang sinasabi ng batas, kapag 5,000 piso ang halaga ng personal or movable property na iyong ibinigay, dapat ito'y nasusulat. Otherwise, pwede itong bawiin sa loob ng 4 na taon kung halimbawa ay walang isyong in good faith yung tumanggap, o kaya naman ay 8 taon kung halimbawa naman ay in bad faith or not in good faith yung pinagbigyan mo. Dos Compañeras. Yung tipong pinirahan ka lang, o di ba? Yung ginamit ka lang, in bad faith yun. Therefore, meron kang 8 taon. Pero kung halimbawa sapatos, binigay mo na, di ba? Babawiin mo pa, baka mabahong na yun. Di ba? Pabayaran mo na lang ng cash, no? Kahit tago mo resibo, ha? Mag-compute kayo. Okay, si Mary Joy. Ito pala. Tapos na pala yung kay Mary Joyce doon sa tungkol sa binigay na house and lot sa kapatid nila. Ito si Alice. Pwede po bang bawiin ang donate sa mag-asawa? Bale, itinakwil po ng father niya. Ngayon, yung lote po ay binigay ng father. Ibinigay ng father, binabawi. Kung di namin ibabalik, ay mapapatituluan po ba namin? Depende po. Ang donasyon po ba ay valid? Is it written, notarized, and accepted? No? Kapag ka po valid ang donasyon, pwede po ninyong patituluhan yan sa inyong sa inyong pangalan, di ba? Dos Compañeras. Pero ito po ba ay may kaakibat na mga kondisyon na na-break ninyo or hindi ninyo nasunod? Syempre, magbabawi po ito. Yan. Kung wala pong kondisyon, sige, go ahead. Iparehistro na po ninyo. Batay po doon sa using yung valid deed of donation. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi po muna sa ating mga nanunood, Eds Maglakas, si Ed Simbulan Flores, at of course, si Ginoong Eli Abanto at si Michelle Donation of Public Trust. Ano pong ibig sabihin niyo? Okay, ayan. Sunod na tayo dito sa next question natin. Si JT, bumili po ako ng motor para may magamit ang kinakasama ko. Kaso, habang nasa ibang bansa po ako, yun pala, meron po siyang ibang kinakasama. Ay naku, Mariosep. Bali, live-in po kami kapag umuwi ako ng Pilipinas. Ayan, yun ang problema. Dos Compañeras. Ang joke nga lang yan para sa mga nagbabasketball ay lumalaro ng ibang team, no? Kapag ka po ganyan, ay ano po ba ang sitwasyon ninyo? Kayo po ba ay married o single? O yung partner ninyo ay married and single? Ibig sabihin may sabit ba? Kung pareho po kayong walang sabit, ibig pong sabihin yung pong property na binili niyo ba, kahit pa pera niyo lang ang pinambili doon. Ang sinasabi po ng batas, yung 2 taong nagsama bilang husband and wife without marriage, no? Pero walang legal impediment, ibig sabihin walang hadlang para magpakasal, no? Ay magiging pagmamay-ari nilang dalawa yung property na na-acquire during the period of cohabitation. Yung partner na bagaman at walang pera ay tinuturing na may ambag din. Bakit? Yun pong kanyang pag-aalaga ng anak, pag-asikaso ng bahay, maintenance ng household, yan po ay tinuturing na ambag na niya. Dos Compañeras. Pero kung ang isa sa inyo ay may sabit, anong ibig sabihin ng may sabit? Merong legal na asawa. Ang titingnan dito ay joint, ang titingnan lamang dito ay yung actual contribution. Anong ibig sabihin nito? Magkano ang ambag niya? Yun lang yung kanya. Magkano ang ambag mo? Yun lang yung iyo. Dos Compañeras. Kung wala kayong mga kapatunayan, at pareho naman kayo nagtatrabaho, ang presumption is kayong dalawa. So, kayo maghahati kayo doon sa property na yun. Dos Compañeras. Anyway, tumatanggap po ako ng inyong mga sagot. Again, no? Ang atin pong DZRH
Dos Compañeras Malacash promo question. Anong uri ng donasyon ang maaring bawiin kung hindi natuloy ang kasal ng pinagbigyan? I-message po ang DZRH Dos Compañeras. Yung mga nagre-request po sa akin na tanggalin tong mask, pasensya na kayo, ano? But you can visit my page. If you want to see me nang walang mask, you can visit my page. May mga selfies din po ako nilalagay doon. It's Attorney Rina Seco sa Facebook. Ayan, doon na lang po ninyo ako tingnan dahil protection ko po itong mask. Ang importante lang naman po ay tama ang sinasabi ko dito. Ano? Pagpasensyahan na po ninyo. Dos Compañeras. Okay, ipadala po ang inyong mensahe sa DZRH Dos Compañeras. Yung sagot, no? Sa DZRH Dos Compañeras, of course, yung patunay na kayo ay follower and liker ng Dos Compañeras at nakashare ang ating live tonight. Dos Compañeras. Okay, magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Solong Panyara ng Bayan, Attorney Rina Seco. Dos Compañeras. Usapang bawian ng regalo dito lang po sa Dos Compañeras. Of course, kasama ang nagsasalang Panyara ng Bayan, Attorney Rina Seco. Yan. So, hindi ko naintindihan yung sinasabi, public trust daw, hindi. Donation propter nuptias. Yan, yun po yun. Or donation, English na lang natin. Donation by reason of marriage. Pagbibigay ng regalo dahil sa ina-anticipate na magkakaroon ng kasalan. Ito, may question po dito si Pingping. Sabi niya, yung babae po wala namang trabaho. Ginarahe po ng asawa ko. Pero, ano ba yun? Pero po, yung asawa ko ay tuso. Pinangalan sa babae at sa anak ng babae sa ibang lalaki ang lahat ng mga properties. Dos Compañeras. Yun pong ganun ay kumbaga ay itinuturing din na donasyon, no? Yung kahit pa in the guise of halimbawa ay pinalabas na yun ang bumili, no? Yun po ay illegal, no, na maituturing. And therefore, no, yung mga void na donation, kasama po yung taong kasi ganito. Yun pong dalawang guilty ng adultery or concubinage. Ibig sabihin may mga legal na asawa. Bawal po silang mag-donate sa isa't isa. Yun ay void po na donation. No? So ibig pong sabihin, kung halimbawa po na itong mister ninyo ay nangangaliwa at ipinangalan sa iba ang property na binili niya, pwede po ninyo itong habulin. Dos Compañeras. Ayon nga po sa batas, hindi na nga po kailangan ninyong kasuhan ng adultery or concubinage, no? Kung halimbawa ang asawa niyo nangaliwa. Ang kailangan lang ay preponderance of evidence. Ma-establish nyo lang na nangangaliwa po yan. Tingnan nyo po, o pumapasok po sa motel, o narito po ang mga patunay na sila ay may relasyon. Ayun, pwede na pong gamitin yun para mabawi po yung mga properties na kung sakasakali man na ipinangalan lang doon sa kanyang kinakasama or kakaliwaan. Dos Compañeras. Okay, yan. So si Marife naman, may kinakasama po ako pero hindi kami naikasal kasi po kasal pa siya sa iba. Bali 3 taon na po silang hiwalay ng asawa niya nang kami ay magkakilala at magsama. Ayun. So wala namang question dito, but I assume na ito ay tungkol sa mga ari-arian na maaring naipangalan sa kanya or na-acquire nila, no? May asawa pala eh. Ibig sabihin kung ano lang yung iyong naiambag na pera, aktual na kontribusyon doon sa pag-acquire ng mga assets. Yun lang ang iyong makukuha. The rest, mapupunta sa legal na pamilya or ma-forfeit in favor of the children and kung walang children ay innocent spouse. Dos Compañeras. Hindi porket kayo ay nagsasama, no? Ay hindi porket kayo ay nagsasama ay meron ng presumption na kayong dalawang nagmamay-ari. Nagkakaroon lang ng presumption na ganun kung pareho kayong libreng magpakasal. Pero choice nyo lang na hindi magpakasal. Ayan. Dos Compañeras. Magandang gabi po muna. Emily Ibanez Besdillas dyan sa Iloilo City. Gayun din, may mga nanonood sa atin dyan sa, anong tawag doon?
Ay, uy, may love team na daw sa comment section natin, ha. Kayo, ha. Maraming nabubuo dito, eh. Magandang gabi po muna, Kap Edek Sahod Ulan, Tansa, and Consi SP Fohas. Gayun din ang Sesa family at Seco family, ang asawa ni Renny Boy na si Dana at saka ang kanyang baby na si Rania at kanyang Nana Cheng. Magandang gabi po sa inyo. Gayun din, meron pong nanunood sa atin sa Cebu. Maayong gabi is Sugbu, Kabisayan ug Mindanao. Lami na lechon o lami na lechon at anong ang tawag doon sa anong nabibili diyan sa may San Jose Recoletos, nakalimutan ko na pero yung mukha siyang lumpia. Magandang gabi po sa inyo diyan. Okay, Miriam Calva, magandang gabi po sa inyo. Okay, ito yung sasagutin ko pa because we have 6 minutes left. Yung question ni Linda, attorney, true ba? Diba? Saan ka pa? True ba na kapag matagal nang hiwalay ang mag-asawa, nawawalan ng karapatan ng legal wife sa acquired properties ng husband within the time na hiwalay na sila? Dos Compañeras. Wala po ito sa haba ng panahon ng paghihiwalay. Basta nananatili kayo mag-asawa at legal ang inyong kasal, kayong dalawa pa rin po ang nagmamay-ari ng mga properties ninyo kahit pa na-acquire ito, no? Doon sa panahon na magkahiwalay na kayo. In fact, no, ang asawa pa rin ninyo, no, ang siyang benepisyar ninyo sa SSS at pag-ibig kung sakasakali man na mauna kayong sabi nga ni Atty. Mategi Boom Boom. Dos Compañeras. Kaya ang pinakamainam, no, either mag-file kayo ng legal separation kung merong basihan, at syempre pwede po ninyong balikan kung ano yung mga basihan para sa legal separation, or kung may basihan na for declaration of nullity of marriage or pawalang bisa ang inyong kasal, maganda po na magkonsulta kayo sa abogado. Kasi yung Palermo versus Palermo po na kaso, ang sinabi po doon dahil void ab initio. Anong ibig sabihin nito? Void from the very beginning. It's as if walang nangyaring kasal, no? Ay sinasabi po doon. So ibig sabihin, the time na sila ay hindi na nagsasama, kung sino nag-acquire, yun ang may-ari. Dahil hindi na sila nagsasama. That is of course in a situation na yung kasal ninyo ay void ab initio or void from the very beginning. Dos Compañeras. Okay, paano naman yung gift is negosyo like piggery tapos binabawi ni lalaki kasi hindi natuloy ang kasal? Ibabalik po ba lahat or hati pa sila? I-consider po. Pinapatanong lang. Asking for a friend. Oy, Gael. Ayan. Syempre, yung effort, no? Yung pong effort, no? Doon sa pagpapalago ng negosyo, dapat i-consider din po 'yun pagdating sa hatian. But, no, yung pong puhunan, no? Ang question diyan, sinong may kasalanan, bakit hindi natuloy ang kasal? Kung ang nang G ay yung nagbigay, hindi na niya dapat kunin pa. Pero yung pinagbigyan, no, ang nang G o nang loko, dapat po niyang maibalik ito, di ba? Pero yung ambag niya sa pagpapalago ng negosyo ay dapat din mabigyan ng kaukulang, kompensasyon. Dos Compañeras. Okay, may mga messages pa dito. Pasensya na kayo ha. Ako'y nagsishift, nakakataranta itong marami akong chine-check na mga pages kasi gusto ko pong mabasa ang mga messages ninyo dahil alam ko nag-i-effort kayo So maraming salamat po. Magandang gabi din po kay Ginoong Alejandro Lopez Banyan, nanunood sa atin via YouTube sa Maria Aurora, dyan po sa Province of Aurora. Magandang gabi po sa inyo, mga taga-Aurora. Maganda dyan, no? Nakapunta na ako dyan several times. Ayan. So, may mga questions pa ba? Halimbawa po, ito na lang, last. Halimbawa po at may joint account ang isang taong may asawa at ang kanyang ibang kinakasama. Paano po kung namatay ang may asawa? Mawi-withdraw ba nung kinakasama ang pera? Ayan, this is a very good question. Dos Compañeras. Joint account po ba ito? O, syempre kapag joint account, no, hindi po niya masosolo yung pera na yon. Kumbaga, ang presumption is 50-50 sila doon. At ang kukuha ng kalahati, yun pong legal na pamilya, yung tagapagmana noong namatay. Now, yun pong question, isa pang punto, ito pong joint account ay meron bang
survivorship clause. Anong ibig sabihin ng survivorship clause? No? Kapag ako, yung ka-joint account ko, pag ako namatay, automatic, ang may-ari na nung natitira pa ng share ko dito sa deposit na account na ito ay ang aking ka-joint account. No? May mga ganong provision. Actually, yung mga survivorship agreement naman po ay kinikilala naman ng batas ng Pilipinas for as long as hindi ito nagko-contravene sa ating mga karapatan, sa ating laws on wills, donations, and conjugal partnership. And therefore, dahil kung illicit po ang relationship, abay maari pong maging contrary to law, contrary to laws on wills and donations, or conjugal or partnerships, and therefore, hindi po maaari ito. Ang pinakamainam po para sa legal na pamilya or asawa o tagapagmana ng namatay, i-notify po ang bangko. Ayan. Dos Kumpanyera. Kasi madali na pong maiparelease ngayon dahil kinukuha lang yung 6% na porsyento, yung 6% na estate tax, yun lang po ang minamandato sa bangko ngayon. Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At hatid na din po ng generous sponsor natin tonight dahil personal na pera po niya ito. Sa tanong na, ano ang uri ng donasyon na pwedeng bawiin kung hindi natuloy ang kasal ng pinagbigyan? Donation, ang sagot po, donation propter nuptias o donation by reason of marriage. At ang nanalo po natin, unang winner, ganun din po ang sagot niya, donation by reason of marriage, Chel Adarlo. Congratulations sa'yo! Binaliktad pa niya yung pangalan, pinahirapan pa ako nitong si Chel Buti na lang, kahit paano gumagana pa ang ating Okay, next winner natin, sagot din niya, donation by reason of marriage, Jess Aguilar ng congratulations sa iyo. Antabayanan po. Ipadala niyo na po kaagad sa private message na po ninyo kaagad ang inyong GCash account. Pagkatapos, antabayanan po ninyo either on Friday or Saturday ko maipapadala dahil pagsasabay-sabayin ko na po ang pagpapadala nito sa inyo. Okay? Nakasama po ninyo tonight. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Hanggang bukas po, nagsusolo pa rin ako. Pero Cyber Tito, magandang gabi sa'yo. Jam, magandang gabi din sa'yo. And of course, dyan sa Edmonton, Alberta, Canada. And Michael Bay. Shout out din kay Chia Laron, Ate Lily Baradi and family. Bukas, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi dito ron po sa DZRH Dos Compañeras. Ako pong inyong nakasama, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras.